Hindi genuine o totoong oposisyon. Yan ang iginigiit ngayon ni Liberal Party President Edsel Lagman at ng Makabayan Bloc sa pagkakalarawan kay Vice President Sara Duterte bilang susunod na lider ng oposisyon matapos ang kanyang pagbibitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Naniniwala naman ang isang eksperto na mas magiging masalimuot ang politika sa bansa dahil sa tila breakup ng tinaguriang Dream Team ng 2022 elections. May balitang A to Z si Kim Salinas. Matapang na inihayag ng dating tagapagsalita ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque na si Vice President Sara Duterte na nga ang susunod na lider ng oposisyon. Ito'y matapos magbitiw nga nitong Miyerkules si BP Sara bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Aniya, hindi kasi pwedeng maging oposisyon kung nasa poder ng administrasyon. Isa sa aming tingin kung bakit medyo naliligaw ang mga oposisyon kay Marcos ay dahil walang leader. So ngayon hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang oposisyon ng leader. Pero para kay Albay 1st District Representative at Liberal Party President Edsel Lagman, malabong maging tunay na mukha ng oposisyon si BP Sara. Si Vice President Sara ay pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit ang tunay na oposisyon, ang ideological and consensus opposition ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. Para kay Lagman, Ang oposisyon namin ay both sa current administration at sa breakaway power block ng mga Duterte. We'll continue to uphold yung amin iconic principles on constitutionalism, good government, opposition to authoritarian rule, promotion, and preservation of human rights. Ito lahat ay hindi kasama sa record o sa track record ng mga leaders ng now defunct Unity Team. sa isang pahayag, naniniwala naman si Attorney Leila de Lima na ang tunay na oposisyon ay may pundasyon ng accountability, transparency at may malasakit sa bayan. Bagay raw na hindi makita sa track record ni BP Sara. Sinigundahan din ito ng grupong Gabriela. Para maging opposition leader ka, kailangan malinis yung track record sa public service. 'Di ba? Nagsusulong ng karapatang pantao, tapos tunay na kumakatawan ng ordinaryong Pilipino. Malinaw na hindi pasok si Vice President Sara Duterte dito sa mga criteria na ito na para maging opposition leader. Queen of confidential funds dahil sa pagwaldas niya sa confidential funds niya sa loob lang ng 11 days kung maaalala ninyo. So, plus, alam natin na malinaw na red tagger siya. Ikinababahala naman ng isang political sociologist ang kahihinat na ng politika sa bansa dahil sa tila breakup ng love team na nagsimula noong 2022 elections. Mas magiging magulo, mas magiging unpredictable yung election natin kasi dumami na naman yung sentro ng kapangyarihan. Marcos, sariling kapangyarihan, Duterte, sariling sentro, at yung iba pang sentro ng kapangyarihan. Pag dumarami po yung actor sa politika, mas lalong gumugulo. Maituturing daw kasi na tila match made in heaven na umano sana ang tandem ni Bongbong at Sara, lalo't nagsama ang Norte at Timog na humakot ng umano'y milyong-milyong boto. Pero babala ng eksperto, Vice President Sara Duterte is a force to reckon with. Malakas po ito. Kasi ang pag-aagawan po dito ay yung Visayas. Parehas na may baluarte sa Visayas, yung Marcos at yung Duterte. para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.